magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon nga pala mga boss ay ngayon po ang part 2 sa ating pag-crossbreed mga boss sa broiler and native na lalaking manok. So mga boss, ngayon po ang part 2 mga boss. So bago ko sa inyo i-discuss mga boss ang part 2 ng ating pag-crossbreed mga boss ay mga boss, itong flooring mga boss. Kasi mga boss ay almost nasa isang buwan na mga boss na hindi po tayo nagpalit ng bagong risal. So ngayon mga boss ay papalitan natin ito ng bago mga boss. Kasi mga boss yung ating mga materialis mga boss ay nasa 5 months old na po sila mga boss. So yan po ang enough age mga boss na dapat i-breed mga boss ang broiler mga boss. So mga boss, bago ko pa ipagpatuloy mga boss sa usapin natin na pag-crossbreed mga boss. Kasi mga boss, may mga ano yan mga boss may mga human support yan mga boss kung paano mga boss kung sa umpisa. Kasi ang ituturo ko sa inyo mga boss ay step by step mga boss. So ngayon mga boss, dilinisin muna natin itong mga boss, itong ground mga boss, itong kulungan mga boss, kasi palitan natin ng bago mga boss. So mga boss, yan mga busing, tapos na po natin nililisan mga busing at tinanggal ang lumang rice. So ngayon mga boss, mag-disinfect tayo mga boss. So ito mga boss ay sabon po ito mga boss na powder at saka Junrox na liquid. So ito mga boss, i-spray natin ito mga boss sa bawat paligid mga boss para yung mga virus mga boss ay mamatay. Yan lang mga boss. Baligid mga boss.
disinfect natin mga boss para mapatay ang mga virus mga boss. Puso tayo yung mga bitik-bitik mga boss sa mga paligid mga boss. Parang mayroon mga boss ay mamatay. Ito sila mga dapo sa ating mga lalagang manok at pambo. So yun na yung in-spray natin na disinfect mga boss. So ngayon mga boss ay maglagay na tayo ng rice hull mga boss. So bali itong rice hull mga boss ay bago ko pa lang po ito nabili mga boss. Bali ang isang sako mga boss ay nasa 30 yung sako. So 10 yung binili ko mga boss. Yung nabayaran ko is 300 plus. So ito mga boss, bagong bago ito mga boss na rice hull mga boss. So ato yan nilagay mga boss ng rice hull. Gusto po natin ilagay ang rice hull mga boss. So maaari na po natin pakawalan ang ating mga materialis na broiler mga boss. Itong materialis natin mga boss, tatlo lang sila mga boss. Tatlo lang po ang iniwan ko mga boss. Kasi yung isa kasi mga boss ay medyo mga boss, mahirapan siyang huminga mga boss. Parang may halak dito mga boss. Natay ko mga boss.
So bali ang ating materialis ng broiler mga boss ay nasa 3 na lang. Ito po ang materialis natin mga boss na broiler mga boss para i-breed sa native mga boss. So bali itong materialis natin mga boss na broiler mga boss ay ang edad nito mga boss ay nasa 5 months old na mga boss. So 5 months old, so RTB na siya mga boss, meaning ready to breed na siya mga boss. Pwede na po siya natin i-breed mga boss. Pwede na natin siya i-breed kasi ano na siya sa stage na mga boss ng kanyang edad na pwede na siya i-breed. Busing, ito po ang gagamitin ko mga boss para i-breed sa broiler mga boss. Bali ang breed dito mga boss ay ang kanyang nanay mga boss ay pure native. Hindi ang kanyang ama mga boss ay ulo. So mas mga boss, mas lamang ang kanyang pagka-native mga boss. Ito mga boss oh. Busing, kaya ko ito ginamit na mga boss na tandang mga boss ay kasi mga boss na nakakagandang nato ito mga boss. Kasi agresibo siya mga boss. Agresibo siya. Saka pag ang materialis na broiler mga boss, pag hinawakan mo mga boss, hindi inano mo mga boss, pinaupo mo mga boss ay sinasampahan yung mga boss. So, yun po ang kagandahan mga boss na sa pag mga boss, sa pag crossbreed mga boss. Kaya ko ito na mga boss na naisipan mga boss na siya po ang gamitin. So ang advice ko sa inyo mga boss, huwag kayo ng bata para ipang-breed sa broiler kasi mga boss ay matakot yan mga boss sa broiler. Or either mga boss, yung broiler mga boss, bubugbugin na lang nila mga boss. So ito mga boss, bali ang umpisa mga boss sa pagpapakasta mga boss, ganito po ang aking style mga boss oh. Ito mga boss, ipakita ko sa mga boss ha. Halimbawa mga boss sa umaga mga boss, gawin mo ito mga boss sa isang beses sa umaga. Kung dalawa ang inyong i-breed na broiler mga boss or 3, ito ang gawin nyo mga boss ha. Kunyari mga boss sa umaga mga boss, at saka sa tanghali, isa-isa lang mga boss. Isa sa tanghali, isa sa umaga, isa sa hapon. Ito mga boss oh. O, tingnan nyo mga boss. So yan mga boss, nakita nyo mga boss. Yan po ang gawin nyo mga boss sa umaga at sa tanghali. Kunyari mga boss, 3 sila mga boss. Pwede mga boss pa isa-isa lang mga boss. Hanggat sila mga boss ay lumabas po ang kanilang natural na paglandi mga boss. Yan po mga boss ang gawin nyo mga boss. Siguro mga boss, gawin nyo mga boss sa mahigit kalahating buwan. Kalahating buwan mga boss, gawin nyo mga boss. Hanggat ang inyong mga materials na broiler mga boss ay lalabas ang kanilang natural na landi. Kungyari mga boss, pag naglabas na ang kanilang natural na paglandi mga boss, maaari na ninyong mga boss, ang inyong manok na pangkasta mga boss o pangsampa mga boss, maaari na ninyong pakawalan, maaari na ninyong isama sa mga materials yung broiler. So sa akin kasi mga boss, ikinikulong ko ito mga boss. Kinukulong ko mga boss para siya mga boss ay sabik sa mga boss sa mga boss sa pagsampa o sa paghansak o pagsumoy. So ito, yan lang mga boss ha. Gawin niyo mga boss ha. Yan po ang tips mga boss. Hanggat sila mga boss ay maglandi mga boss. So ang advice ko sa inyo mga boss, huwag kayong gagamit ng yung tandang na hindi agresibo. Para mahirapan kayo mga boss. Dapat mga boss yung agresibo mga boss, yung pag nyo mga boss, pag human assist nyo mga boss, pag gano'n yung mga boss ay kakasta siya mga boss. So magsubok pa tayo mga boss. Dua, tulo. Grabe mga boss. Parang naka-trademark siya mga boss. Ang niya mga boss, ang agresibo niya mga boss sa pagsampa mga boss. Kita nyo naman mga boss. Yun po mga boss ang magandang tandang mga boss. So, ito ang naisipan ko mga boss na ito po ang ating gamitin na tandang mga boss. Kasi napaka-agresibo mga boss. Kung aantayin nyo pa kasi mga boss na ang broiler mga boss ay
lalabas ang kanyang sariling kung antayin mo pa kasi mga boss na lalabas ang kanyang natural na landi mga boss. Matagalan kayo mga boss makabreed mga boss kasi ang broiler mga boss ay ang pag-produce na ng itlog mga boss ay nasa 145 lang mga boss by a year. So mag-try pa tayo mga boss kasi dalawa pa yung mga boss. Dalawa pa yung mga boss eh. Kulot. O yan mga boss oh. Isa sa umaga, isa sa tanghali at isa sa hapon. So kailangan din mga boss ang tandang mga boss. Mag-inject kayo ng mga boss. Vitamins. Mag-inject kayo ng vitamins yung yung pang mga boss, pang aggressive mga boss. Yung pinapakain ko sa tandang mga boss ay mga boss, Integra 4 at saka may halo na crack corn. Hindi mga boss, yung aking mga tatlong materialis na broiler mga boss ay lang mga boss, yung tahop saka yung Integra 3, haluan ng Integra 3 konti at saka kangkong na giling ko mga boss. Nakita nyo naman sa mga boss sa mga previous upload ko mga boss, may may panggiling tayo ng mga gulay. So yun po ang pinapakain ko mga boss sa aking mga mga boss sa broiler mga boss ay mga gulay mga boss kasi sila mga boss malakas na kumain ng mga gulay. So itong tandang natin mga boss ay atin itong ikulong mga boss. Huwag natin siyang ihalo dito mga boss kasi hindi pa po sila pusa na naglandi. Saka na natin pakawalan to mga boss pag nagpusa na yun naglandi mga boss. Hanggang lang mga boss sa ating part to sa ating mga boss upload mga boss about sa broiler kinusbreed sa native. So mga boss, may part 3 ba tayo mga boss? Doon nyo makikita mga boss ang pagpangingitlog at saka yung pagpapipisa sa paglagay natin sa incubator. So mga boss, maraming salamat mga boss at abangan nyo ang part 3. Alam.